Today is the Resurrection Sunday. Well, we are thankful for Christmas, pero ang araw na ito ay tinatawag na Pasko ng Pagkabuhay. Kaya dapat tayong magdiwang. Ano po? Kung pinagdiriwang natin ang unang Pasko, dapat natin ipagdiwang lalo na ang Pasko ng Pagkabuhay. Sapagkat kung walang Pasko ng Pagkabuhay, walang saysay ang Pasko na ang Diyos ay nagkatawang tao. Ano po? Sapagkat all the claims of Jesus ay pwedeng i-flush sa toilet kung hindi siya nabuhay na magmuli. Pero dahil siya nabuhay na magmuli, wow! Hallelujah! Can I hear louder shout, wow! Lahat ng kanyang sinabi ay totoo. Sa 1 Corinthians chapter 15, makikita po natin po yan. Ano po? Let us read our Bible. Ano po? 1 Corinthians chapter 15, and let us look at verse 19. Ano po? Verse 19. Sabi po ng 1 Corinthians chapter 15, verse 19, if only in this life we have hope in Christ, we are of all people most to be pitied. So sabi nila, tamo na, hindi pwedeng in Christ alone. Hindi pwedeng sola Kristo. Teka muna, hindi mo tinitingnan yung context. Sabi diyan, if only for this life we have hope in Christ, we are of all people most to be pitied. Sundan mo yung talata, verse 20. Ano po? Sabi ng verse 20, but, so contrast, ano po? But, Christ has indeed been raised from the dead, the first fruit of those who have fallen asleep, yung mga namatay. 21, ano po? Let's look at, let the Lord speak to our hearts. For since death came through a man, the resurrection of the dead comes also through a man. And there's verse 22, for as in Adam, ano sabi? Diba? For the wages of sin is death. Meaning ng death, yung katawan mo dapat hindi namamatayan eh. Glorified body to eh. Pero dahil nagkasala sa ibadatan, napalitan ng ano po, earthly bodies, namamatay. Pag hindi ka naligo, bumabaho. Ilang araw ka lang hindi maligo, ang baho mo na. Amoy mo yung katabi mo, tignan mo kung naligo. Ayan, di ba? Kaya earthly bodies, kaya namamatay. Nagkakasakit. Di ba? Pag pinabayaan mo, nagkakasakit. Pag matigas ang ulo mo, hindi ka nag-cooperate sa doktor, ha? Hindi ka nag-exercise, nag-earthly bodies. Pero salamat sapagkat kasama ng kapangyarihan ng resurrection ay yung miracle ng Panginoon. Pero at the same time, talagang may hangganan itong katawan lupa na ito. At hindi lang yon, yung death, pag namatay ka, dahil hiningahan tayo na Diyos, eternal being tayo. Kaya eternally doon tayo sa impyerno. Kaya kinailangan bumaba ni Jesus dito sa lupa at mag-alay ng buhay sa krus ng Kalbaryo sapagkat no one and nothing can save us except Him. Kaya siya'y namatay at siya'y namuhay na magmuli. Kaya kaya kanyang iligtas. Pwede mo humalakpak at lahat ng naniniwala dyan. At ang sabi po ni Pablo, kung hindi siya nabuhay na magmuli at sa kanya buong buo ang ating pananampalataya, malas mo. Kaso, sabi niyo nga kaso, lakasan niyo po, kaso, nabuhay siya magmuli. Kaya ano ka? Swerte, salilang swerte. Amen? Pero hindi natin ginagamit yun kasi pag sinabing malas at swerte, parang random. Ang ginagamit natin ay blessed. Ano po? Tayo, ang pinakakaawa-awa kung si Kristo ay hindi nabuhay na magmuli. Because our faith is founded on Jesus Christ alone. Sola Cristo, Christ alone. Hindi siya nabuhay magmuli. Kawawa tayo. Pero, siguro nyo nga pero. Nabuhay siya magmuli. Kaya tayo ang pinaka-mapalad. Sige mo yung katabi mo. Ha? Sabi mo kahit wala kang pera, mapalad ka. Ha? Dahil may Kristo ka. Di ba? Nandiyan ho ba kayo? Sabi mo sa katabi mo, kahit tumatanda ka na, mapalad ka. Dahil kay Kristo ka. Wala bang malakas na palakpak sa ating Panginoon. Praise God. Hallelujah. At pag tinuloy natin yung talata, let's continue to read. Ano po? Nasa verse ano na ba tayo? Verse 22, ano po? Sabi diyan, but as in Adam, all died. So in Christ, ilan po? Will be? Sino yung all? Yung verse 19. Sino yung all? Sino yung all sa verse 19? Lahat ng mga itinaya ang lahat-lahat kay Kristo.
Itinaya ang lahat-lahat kay Kristo. Sinampataya ang buhay kay Kristo. Kaya tinalikuran pati kasalanan. Tinalikuran pati mga maling pamumuhay. At isinuko ang buong buhay kay Kristo. Si Kristo lang ang tagapagligtas. Yun yung all, lahat doon. Kasama ka ba doon? Tanong mo, kasama ka ba? Ha? Handa ka bang talikuran lahat para kay Kristo? Tinalikuran ni Jesus ang langit para sa iyo. Kaya ngayon, tatalikuran mo ang lahat sa iyo para kay Kristo. Can I hear another amen? Sabi na iba, yun lang. Hindi ko kayang talikuran yung mali kong love life. Ayan, yun lang. Hindi ko kayang talikuran ang mali kong pamumuhay. Aba, hindi pwede. Ibig sabihin ng Kristiyano, Christ, I-A-N. I am nothing when you remove Christ. Kaya Christ, kay Kristo na tayo. Kaya kaya natin. Kaya si Connie Reyes, natalikuran niya si Vic Soto kahit mahal na mahal niya si Vic Soto. Dahil nakita niya sa Biblia na hindi ayon yun sa salita ng Panginoon. Yung aking kaibigan, si Benji Cruz, siya ay namuhay na homosexual. Ano po? At nag-i-enjoy siya. Nang ma-encounter niya ang Panginoon, ay dahan-dahan na-realize niya at nakita niya sa Bible na hindi ito ayon sa kanyang kalooban. Kaya tinalikuran niya para kay Kristo. At ang isang dahilan, dahil hindi siya nakaramdam ng condemnation sa mga nakapaligid sa kanya. Meron tayong isang kapatid sa Panginoon, nagsisimba. Lalaki, pero mahaba ang buhok. At siya namumuhay sa, inabandon niya yung kanyang manhood. Pero sa pag-aalaga ni Pastora Denny sa kanilang midweek service, ay kinakausap siya ng Panginoon. At isinuko niya ang buhay niya kay Kristo. At dumadalo siya sa ating church. Minsan pagka naggrupo-grupo, babae-babae, lalaki-lalaki, natin sa mga babae, ganun. Pero eventually, parang naisip niya, mali ako, hindi ako dito. So, sumasama na siya sa lalaki. At nung prayer time po natin, nakasama namin siya ni Brother Tito. Hindi ko si Brother Tito yun, no? Hindi si Brother Tito. Lalaki yan. Yung balay ko na lalaki yan. Talagang ano yan. Huwag mong gagalitin yan. Namamaril yan nung wala pa yan kay Kristo. Hindi po siya. Ano po? So, nakasama namin tatluhan eh. Sabi ko, ano nga palayaw mo? Ang tagal niya. Sabi niya, Ricky po. Aba, Ricky na. Iniba na. Binalik niya na sa dati. At sabi niya, alam niyo, napansin niyo ko ba buhok ko? Pinaiklian ko na po. Ayan. Kasi kinakausap ako ni Lord. At saka alam niyo, yung mga high heels ko, ay pinamigay ko na po. Ayan. Pero yung magaganda kong damit na pambabae, hinahanapan ko ng pagbibigyan. Kaya sa mga interesado po, punta lang kayo sa sekretariat. Okay, Brother Tito na lang lumapit para bibigyan kayo, hanapin. Anyway, ang sinasabi po natin, ang pagiging Kristiyano ay yung binigay ni Kristo ang lahat, kaya ibibigay mo ang lahat sa Kanya. Galatians 2:20, I have been crucified with Christ. It is no longer I who live, but Christ who lives in me. And the life I now live in the flesh, I live by faith in the Son of God who loved me and gave Himself for me first. And so I live for Him now. So I am willing to turn my back from everything. Hallelujah. At yung po yung sasabi na puno ng pag-asa. Ngayon, kaibigan, ano ang nagnanakaw ng pag-asa mo sa mundong ito? Yung wala kang pera, yung mahal na bilihin, yung masamang mga nangyayari sa paligid, yung karamdaman mo, yung karamdaman na mahal mo sa buhay. Ano po? Alam nyo, sa binasa nating talata, si Apostle, balikan po natin, Napakaganda po ng ating passage for today, sa 1 Peter chapter 1, verse 3-5. Si Apostle Paul, o Peter, ay nagsulat po siya para sa mga Kristiyanong nagkawatak-watak. At they are being discouraged by the persecutions ng mga Kristiyano. And Peter has to write to them, to encourage them. At sa pagsulat ni Apostle Peter, ito ang kanyang ginamit na paalaala na sinasabi niya, maraming dahilan para ma-discourage tayo. Pero, dahil si Kristo ay nabuhay magmuli, huwag mo babayaan na ikaw ay nakawan ng demonyo ng courage. Kaya po, sa kanyang simula ay napaka-jubilant.
Praise be to God. In the midst of suffering, in the midst of persecution, in the midst of trouble, they received that letter that they started, praise be to the God. In celebration of what? Of what they are going through? No, of the fact that Christ, even though we are suffering here and there, Christ, remember, has resurrected from the dead and He conquered the death. Hallelujah. Mga kapatid, mga minamahal, meron mo bang hihigit sa katotohanan na dahil tinalo ni Kristo ang kamatayan, kaya niyang talunin at kaya mo mapagtagumpayan ang lahat ng pagsubok sa mundong ibabaw. Mga kapatid, mga minamahal, may the Lord speak to our hearts. Resurrection is the very foundation of our Christian faith. Sabi ko si Kristo hindi nabuhay na magmuli, lahat ng sinabi niya hindi totoo at palpak. Pero dahil siya nabuhay na magmuli, lahat ng sinabi niya mapangahawakan natin. Can you hear louder, amen? Yung sabi niya, ang sino mong ako ang pagkabuhay na muli at ang buhay. Ang sino mong mananalig sa akin, bagaman pwedeng mamatay, ay muling mabubuhay. Wala mong malakas na palakpak sa Panginoon. At sinabi rin niya, ng Biblia, na siya ang Jehovah Rapha, Jehovah Shammah. Siya ang nagpo-provide, siya ang nagpapagaling. Kaya pag may sakit tayo, lumalapit tayo, namihingi ng dalangin, ng kagalingan. At may mga pagkakataon na talagang nakikita natin ang milagro ng Panginoon, kagaya ni Jet. One of our young people, na bata na talagang masigasig po, katuwang nila Sister Tess at nila ng Kaslib couple sa ministry dyan sa Medalyon, sa midweek. Siya ang tumutulong pag-asikaso ng children. Biglang naiba behavior niya. Biglang naging hindi maganda ang mga behavior niya na hindi mo akalain na magiging behavior niya yun. Pero, nung malaman at ma-check up thoroughly, yung pala ay merong bukol sa kanyang ulo at naapektuhan yung kanyang mga ilang nerves that cause him to behave yung ganong unthinkable na behavior. Ano po? And he went through some procedure and praise the Lord. At si Donna, ng kanyang nanay, ay nag-report sa ating mga kababaihan. Ano po? At ang sabi po ay talagang milagro ng Panginoon. Pati mga doktor ay nagulat sa ginagawa ng Panginoon because God is restoring His good health. Pwede yung palakpakan natin ng Panginoon. Si Pastora Tipi, do you remember her? Yung kanyang asawa ay na ospital. At talagang marami pong worry ang mga doktor na tumor at kung ano-ano. Pero pagkaraan ng procedure, pagbalik, gulat ang mga doktor. Gulat ang mga doktor. Sapagkat sabi nila, mayroong milagrong nangyari. Dahil si Kristo na buhay na magmuli, ang milagro ay karaniwan na lang sa ating mga Kristiyano. Can you hear louder, amen? Parang louder na ba yan? Amen. Can I hear a much louder amen? But of course, when we pray for healing, take note of this. When you are praying for healing, we are praying for restoration. Sigaw nyo, restoration. Yung bang body natin nagkakasakit, kailangan ma-restore. Kaya, Lord, in the name of Jesus, restore the body of my brother. Restore the body of my... Ganun po ang prayer natin. Pero tandaan ninyo, huwag kayong magpe-pray. Lord, we pray for the full restoration of my brother. Ibig sabihin nun, pinapatay mo na. Ganun. Kasi the full healing, the complete healing is that when we are back to our Maker and we are given the heavenly bodies again. Kaya po hindi full healing and restoration. Ano po? Full healing, kundi restoration of the body. Yun ang prayer natin. Can you hear that? Amen? And therefore, yung kamatayan, dahil nabuhay na magmuli si Kristo, pag namatay tayo, malungkot, mamimiss natin ang mga sa buhay. Pero siya na namatay ay na-restored na sa kanyang Maker at meron na uli siyang heavenly bodies. Pwede yung malakas na palakpak sa Panginoon. Mas malakas na palakpak, yun po. Kaya sa ating mga Kristiyano, dahil si Kristo na buhay na magmuli, bagaman tayong mamatay, mabubulok yung ating katawan, pero tayo pipunta na sa piling ng Panginoon, bibigyan tayo ng heavenly bodies. At talaga pong napakahiwaga ng katotohanang nabuhay na magmuli si Kristo. Kaya tayo po, hindi tayo pwedeng basta ma-discourage kahit ng kamatayan sapagkat nabuhay na magmuli si Kristo. Sapagkat sabi ni Apostle Paul sa Philippians 1:21, ano po? For me, to live is Christ
Kaya pinagpe-pray natin na ma-restore tayo sa ating physical so that mabuhay tayo para kay Kristo. Pero to die is, parang natatakot ka. Natatakot magsabing gain, ano? To die is gain, ano po? Kaya even death cannot discourage us. Kaya when you go back to 1 Corinthians 15, sabi niya, nasa na o kamatayan ng iyong kamandag? Wala na. Sapagkat kaming mga anak kay Kristo, bagaman maaring mamatay, ay muling mabubuhay. Sapagkat ang aming Kristo ay nabuhay na magmuli. Hallelujah. Kaya po, this is our superiority over all other religions. Ano po? Lahat ng founder ng mga religion ay namatay, inilibing, at nanatiling patay. Pero ang ating Jesus ay nangaral, nabuhay, nangaral, namatay, inilibing, ngunit nabuhay na magmuli. Buhay si Kristo na ating pinaglilingkuran. Amen? Buhay ang Kristong aking pinaglilingkuran. Kahit anong sabihin ng sangkatauhan. Ayan. Nandiyan ba kayo? Buhay ang Kristong ating pinaglilingkuran. Buhay ang Kristong pinaglagakan natin ang ating buhay. Kaya dumaan tayo pagsubok, alam natin na mayroong buhay ng Kristo na nagre-reward sa atin. Hallelujah. And because of this, hindi madaling manakaw ang iyong pag-asa. Dahil dito, hindi ka madaling mawala ng pag-asa sapagkat alam mo at lagi mong alalahanin na ang ating Kristo ay buhay na buhay. Hallelujah. Because Christ is alive, our lives are changed. Dahil ang Kristo natin na buhay na magmuli, ang buhay natin ay nagbago. Sabi po dyan, ano po, tingnan po natin, in His great mercy, He has given us new birth. Hallelujah. Tayo binigyan ng bagong pagsilang. Ano po, sino man nakipag-isa kay Kristo ay minapanganak na muli. Hallelujah. Tayo ay binigyan ng new birth. Hallelujah. At mahalaga po maunawaan po natin na tayo po ay nabigyan ng bagong kapanganakan dahil sa awa ng Diyos. Alam niyo yung kahabagan ng Diyos, ano po? Yung awa, habag, iba ho yan sa biyaya. Yung mercy o awa o habag, yan yung dapat ibigay sa iyo pero hindi binigay. Ano po yun? Yung parusa. Dapat ikaw at ako ang parusahan. Pero si Kristo ang umako ng parusa. Wala bang malakas ng palakpak sa umako ng parusa mo? Praise God. Hallelujah. Tayo po binigyan ng new birth. Ano po? Ibig sabihin, isa ka ng bago nilalang. You have a new identity. When you have a new identity, kikilos ka ayon sa iyong identity. Kung alam mo na ikaw ay anak ng hari, kikilos ka bilang prinsipe. Meron kang, ika nga ay demeanor ng isang prinsipe o prinsesa. Ano po? Mahalaga po yun. Ano po? Napakahalaga maunawaan mo. You have a new identity. You are no longer identified to Adam. You and I are identified to the new Adam and His name is Jesus. Kaya yung katangian ni Jesus, yun ang iyong yayakapin. At yun ang kagandahan sa Christianity. You will not be, kumbaga, forced to do things. But as you grow in prayer, in Bible reading, in worship, in fellowship, ang Diyos ang kikilo sa iyo. Ang Diyos ang kikilo sa iyo. Ano po? At magugulat ka nila, He will enable you to act differently from the way you act before. Why? Because you realize you are no longer a son of the liar. You are no longer a son of the devil. You are a son of God. Pumalakpak nga ang lahat ng anak ng Diyos, lahat ng anak ng Diyos. Kaya magiging maingat ka na sapagkat alam mo meron ka ng bagong identity. Kaya mga kapatid, mga minamahal, may the Lord speak to our hearts. Kaya pinapayo natin sa mga nag-a-adapt ng anak na huwag mong itago na siya adopted. Sabihin mo, hanggat maaga, mas maganda, na siya ay anak mo hindi sa womb. Siya ay anak mo sa puso. Okay? At dahan-dahan po, maunawaan niya. Kaya marami po mga bata na inampon, hindi niya alam na siya ay ampon,
At nung lumaki na sa kanalaman, nagwawala. Because we have that longing to understand yung ating pong, yung ating pong roots, At pag naunawaan niya na meron siyang dalawang roots. Yung isa biological, by womb. Yung isa by heart. At higit sa lahat, whether by womb or by heart, ang totoong identity natin ay nasa Diyos. Na pag tinanggap mo si Kristong buhay, na anak ng Diyos, ikaw ay nagiging anak ng Diyos. And this happened because of the resurrection. Hallelujah. Mga kapatid, mga minamahal, our hope is a living hope because Christ has risen from the dead. All the enemies of Christianity have done their best to locate a DNA of the body of Jesus in the Middle East. Hanggang ngayon, hindi nila malocate. Meron nga sa Netflix isang sundalo na tinasya to look for the body of Jesus. Ano ba pamagat nung? Centurion ba? Yung sa Netflix, parang gano'n centurion. The centurion. He did everything, para hanapin ang body. Pagka na-produce ang body ni Kristo, tapos na ang Christianity. But he could not produce it until he concluded that Jesus must have risen from the dead. Hallelujah! Si Jesus ay buhay! Wala akong kausap. Si Jesus ay buhay! Amen. Jesus is alive. It was the implication. We will cling on to the hope that we have. No discouragement is enough for us to lose heart. Hallelujah. Yes, even sickness. Yes, even death. Yes, even trouble. Dahil ang Kristo natin ay nabuhay na magmuli. Mga kapatid, mga minamahal, because of Him, we have a changed life. Hindi lamang po yun. Because of Him, because of the fact that Jesus is alive, our future is secured. Hallelujah. We all worry about what will happen to our children when they grow up. We all worry about what will happen to us when we grow old. Ladies and gentlemen, listen. Are you listening? Are you listening? Your future, because Christ has risen, is secured. Sabi po dyan, merong inheritance that can never perish. Verse 4. Because Christ is alive, you have an inheritance that can never perish, spoil, or fade. It is kept in heaven for you. Hallelujah. Praise the Lord. Alam nyo, yung mga pera sa bangko, nafi-freeze yan. Yung mga pera sa bangko, na pwedeng bawiin sa'yo. Kapag ka ikaw ay katakot-takot ang pera mo sa bangko, at hindi mapatunayan na yan ay galing sa iyong income, pwedeng kunin ng gobyerno. Kaya nga po, hindi tama ang ginawa ng dating administrasyon at ang dating ombudsman na pinaghigpitan nila yung salin. Dapat to available po yun. At ngayon, kapag ikaw ay may kaso, ay dapat lang na ikaw ay magwiling na maimbestigahan para tignan na ang kaperahan mo ba sa bangko at mga investment mo ay equal sa iyong income. Baka all your life politiko ka. Paano kakikita ng ganong kalaking pera? All your life politiko ka. Magkano lang ang kita ng politiko? Yung totoong kita, Pero yung ninanahaw, katakot-takot. Kaya kasama yun sa iniimbestigahan. Kaya panalangin po natin, whoever is involved, dapat po magpaliwanag sa taong bayan para makita po yun. Pero mga kapatid, yung yaman mo, nandyan ho ba kayo? Yung yaman mo, yan, ay hindi po pwedeng bawiin, hindi po pwedeng i-freeze, sapagkat yung yaman mo ay nakamit mo dahil sa mana. Minana mo yan dahil sa pinaghirapan ni Kristo sa krus ng Kalbaryo. Nandyan ho ba kayo? Nandyan ho ba kayo? Can you halado amen? Kaya sabi ng Philippians, di ba? Philippians 4:19. Tingnan natin, Philippians 4:19. Let's read the Word of God together. Philippians chapter 4, verse 19. Pakibasa po ng malakas. 1, 2, ready, read. According to the riches of His glory
in Christ Jesus. Hallelujah. Kaya po, pagka may pangangailangan ka, sa Diyos ka humingi. Huwag ka magpaawa kung kay kanino. Sa Diyos ka humingi. Sa Diyos ka dumulog. Sa Diyos ka dumulog. Huwag kang magpaawa. Ano po? Huwag kang mag-itsurang kaawa-awa para ikaw ay makapalimos. Huwag. Ano po? Diyan kami tinry ng aming nanay. Ano po? Na huwag nagpapaawa. Ano po? Kaya ayusin yung damit paglalabas. Huwag kang, wala ka nang pera, mukha ka pang walang pera. Ayan. Hindi kailangan paglalabas ay maayos. Kung hindi man maganda at mamahalin ang damit, maayos. Kaya the more na walang pera, the more maayos ang damit. Ayan. Sa Diyos lalapit. Hindi ka kailangan magmukhang kawawa. Sabi mo sa katabi mo, huwag kang papaawa. Huwag kang papaawa. Ikaw ay mayaman. Nandyan ho ba kayo? Pumalakpak ka ang lahat ng mayaman. Tulad ng mga tagapagmana, wala sa kanya yung kayamanan. Pero pag kailangan niya, ibibigay sa kanya. Yun ang kagandahan. Kaya pwede kang lumapit. Pag ikay tagapagmana, sabihin mo lang, kailangan ko ng ganito, kailangan ko ng ganun. You may not be in possession ng iyong inheritance yet, but those inheritance are available to you. Kaya po, yan ang sabi ng Panginoon, humingi ka, ikaw bibigyan. Kumato ka, ikaw pagbubuksan. Tumawag ka at ikaw pakikinggan. Hallelujah. Kaya mga kapatid, tuwing Sunday, pinapapunta natin dito yung mga may birthday. Kaya sabi natin, Lord, ipagkaloob mo ang iyong special na regalo sa aming kapatid na nagdiriwan ng kaarawan. Kagaya ni Brother Jonard. Birthday ho ngayon ni Brother Jonard. Praise the Lord. Hallelujah. Kaya talagang nagpapasalamat tayo sa buhay ni Brother John. Dati pupuntahan dito, nandun lang yan. Natutulog habang ako'y nagpipreach. Pero ngayon talagang gising na gising. Kaya dito ko pinaupo sa harapan para sigurado akong gising. Ano po. Kaya pagka yung pinapatingnan ko sa Marshall kung sino yung mga nagse-cellphone at mga natutulog, pauupin din natin sa harapan. Ano? Hindi naman po. Happy birthday, Jonar. Palapakan natin ang ating masipag at mabungang kapatid sa Panginoon. Praise God. Mga kapatid, we always pray for those who are celebrating their birthdays, their anniversary. On your special day, we are praying that God will reveal His special favor to you. Mga kapatid, mga minamahal, may the Lord speak to our hearts. Our future is secured. Ano po? God's inheritance is indestructible, never perish. This inheritance is kept by God Himself. Hindi pwedeng kuhanin. Kaya nga, pagdating daw natin sa langit, magugulat ka, marami mga regalo na undelivered. Bakit? Hindi mo pinag-pray. Hindi mo hiningi. Pero mga nakapangalan sa'yo. Kaya huwag kang mahiya. Humingi ka at ikay bibigyan. Sino naniniwala dyan? Sumigaw ng malakas na amen. Kaya hingin mo sa Panginoon, hingin mo. At it is personal. Ano yung sabihin ng personal? Kung ano ang need mo, yun ang ibibigay sa'yo. Minsan meron kang gusto, pero hindi yun ang need mo. Kaya hindi yun ang bibigay mo. Tampo-tampo ngayon kay Lord ka. Hindi yun ang need mo eh. Ikakapahamak mo lang. Kaya ang bibigay ni God sa'yo, kung ano talaga ang need mo. Very personal. Very personal. I have a friend na talaga napaka-generous niya. Lagi siya nagregalo. Ano po? At, and what I admire about her, ay talagang personalized. In her busy schedule, talagang personalized. Pati yung regalo niya, ayon sa personality ng bibigyan. Not many people are like that. Pero siya, ganun ang kanyang gift, ano po, kagalakan niya, na magbigay. Minsan hindi naman ganun mamahalin, pero swak talaga doon sa tao. Ano po, mga kapatid, lalo na ang Diyos. Swak na swak pag nagbibigay sa atin. Mga kapatid, mga minamahal, kaya kung meron kang hinihingi na wala pa, baka hindi ka pa ready para sa regalo na yon. Pangalawa, baka ikakapahamak mo yun. Keep on asking until you will realize ano talaga yung best sa'yo sapagkat ang pinagkukunan ng Diyos ay ang kanyang yaman ayon sa kanyang riches in glory in Christ Jesus. Pangatlo at panghuli, because Christ is alive, our future is secured. And thirdly, verse 5, our journey is protected. Hallelujah. Our journey is protected. Kahit sa gitna ng nangyayaring giyera,
sa gitna ng pagtaas ng mga bilihin. Mga kapatid, hindi tayo iiwanan ng Panginoon. Ano po? Chapter 13 verse 5 tells us, I will never leave you nor forsake you. At ito yung panghahawakan natin, yung pangako na yan. Sapagkat sinabi niya siya mamamatay at mabubuhay ng muli. Nangyari. Kaya kasama ito sa pangakong mangyayari rin. Hindi kanya iiwan, ipababayaan. Mapumalak pa nga po ang lahat ng naniniwala ho dyan. Praise God. Mga kapatid, hindi totoo na ikaw ay nag-iisa. Hindi totoo na ikaw lang ang nakakaranas ng ganyan. Sa gitna ng pinagdadaanan mo, the Lord is by your side. Ano po? The Lord is there by your side. And He just wants you to quiet your soul and just enjoy Him and allow Him to continue to embrace you with His love. Our journey is protected. The journey of your children is protected. Mga kapatid, mga minamahal. Letter A, we are shielded by God's power. Yung sa nating kapatid sa Panginoon, namatayan siya ng tatay. At kailangan niya umuwi from UAE. Nauna siya, yung kanyang wife ay sumunod. Pero yung wife niya, nung susunod, naku, ilang beses na lilipad na yung aeroplano from UAE, biglang hihinto sapagkat hindi tayo makakalipad sapagkat may mga missiles. Grabe po. Kaya sabi niya, alam mo, Bishop, parang pelikula yan. Ilang beses kami urong-sulong. Kita namin mga missiles, nakakatakot. And finally, nang lumipad na yung aeroplano, lalo kami natakot. Paglipad ng aming aeroplano, punong-puno, biglang meron 2 jet fighter, naka-escort pala sa amin. Sabi niya, kala ko pelikula lang. Kaya habang lumilipad kami tumataas din yung jet fighter at nakaabang kung merong titira sa aming aeroplano. Sabi ko, kinikilabutan kami mag-asawa habang kinukwento niya. Imagine mo kung ikaw naroon. At nung sila'y napakataas na at hindi naabutin ng missiles, kitang-kita nila kung paano yung jet fighter ay humiwalay na sa kanila at sila'y nakatuloy at nakarating dito sa Pilipinas, umabot sa Lamay. Kapatid, sa iyong journey sa mundong ito, hindi lang jet fighter ang nakaalalay sa iyo. Can you hear amen? Hindi lang jet fighter. Ano po? Kung hindi, the fighter himself. And His name is Jesus. And He overcame that. What else? What else ang hindi niya kayang i-overcome? Hallelujah. Kapatid, anong pinagdadaanan mo ngayon? Sa lakbayan mo na yan, kasama mo ang Panginoon. God will protect you. Yes, even sa gitna ng mga problemang wala pa sagot, God will protect you. I wish I can answer the questions of many who are undergoing some trouble in life. And when they ask why, I wish I can give them answer. But most of the time, I don't have the answer. But I can only assure them that God's protection is upon them. We are shielded by His power. This shielding works through faith. Yun po. God will complete what He has started. Hallelujah. Alam niyo po, meron pong sa Luke 24, verses 1 to 2, makikita po natin dyan ang kwento ng resurrection. As they continue to show the verses because of lack of time, makikita po natin dyan, mga kapatid, mga minamahal, ang 3 bagay. Ano po? Na talagang makita po natin na pinumunta yung mga babae, inaasahan nila na roon pa yung bangkay ni Jesus. But nagulat sila, wala na. So sometimes we have some expectation. And things are happening differently from what we expect. And they were not ready. Na yung kanilang matatagpuan is different from what they expect. Sometimes, ganun po nangyayari sa atin. Ano po? Alam naman natin that mas maganda yung nangyayari. Na si Jesus ay hindi na natiling patay, nabuhay na magmuli. But just the same, they were taken aback and they were surprised. They were not ready because they have their own mindset of what's going to happen and what should happen. Pero iba. But that different things that's happening is far better than their mindset. And most of the time, ganun po tayo. Faith is actually clinging to God even though things are happening differently from what we expect. Mga kapatid, mga minamahal, may the Lord speak to our hearts. Do we have many expectations that are not happening?
Faith is surrendering. Surrendering to Him who has the better plan for all of us. Mga kapatid, mga manamahal, the tomb is empty. Praise God. The tomb is empty. The cross is empty. Because the Christ who sacrificed on the cross, who was buried on the tomb, has risen from the dead. And so the tomb is empty. The cross is empty because Christ is alive. Can you hear that? Amen? At hindi lang siya alive, siya'y kasama mo sa iyong lakbayin. Hallelujah. Because Christ rose from the dead, our lives are changed, our future is secured, and our journey is protected. Ang ganda po ng awit natin sa Hope Music, Empty Grave. But just before we sing this song, I would like to show to you a slide, two slide, na nagkapakita that because the Happy Easter always picture this. We can greet people, Happy Easter, because the tomb is empty. Wala bang palakpak sa Panginoon sa bagay na yan? And because of this, the second slide, we must share the implications of Christ's resurrection. How? Proclaim the gift of life. Proclaim the gift of life. Proclaim salvation to other people, to your loved ones. Hallelujah. Because the tomb is empty. Never stop proclaiming. Never stop sharing. Never stop bringing people to the saving knowledge of Jesus. Hallelujah. We are thankful because indeed, our Jesus is alive. Hallelujah. Yumuko po tayo.